Alright mga kaibigan, may bago tayong panonoorin at bibigyan natin ng reaksyon at opinyon at sana paunlakan po tayo at payagan natin siyan paminsan-minsan. Sige, halos araw-araw na. Mapanood natin siya, no? Mabigyan ho sana tayo ng pagkakataon po. Sana mapansin po tayo at payagan tayong mag-reaction video ng kanyang mga content. Grabe ang ganda. Part 1, The Three People at DPWH, The Fuck! Up pala, sorry. Okay, Peanut Gallery Media Network. Ito na mga kaibigan. The DPW... Okay, sorry madam. Lalagay ko po yan sa description para makita nyo po ng buo ang kanyang mga video kasi dito gagawan ho natin ng reaction at opinion. At kasi detalyado po siya mga kaibigan, kaya sabay-sabay ho nating panoorin sa ngalan ng ating... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Uy. Maaasahan, kaya Wow. tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming salamat Fiber ni Juan. Okay, eto na DPWH. Madam Peanut, pasok! The DPWH is a house rotting from the inside because the rats and termites are in the walls. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Ipapakulong ko kayo. Dapat ganun, ano? Humanda lahat kayo, pananagutin ko kayo. Pero ang sagot ay... Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo. Weak talaga eh. Pero okay lang yan, ganun ho talaga. Dear DPWH, welcome to the show. Yari. A project that was 13 years in the making has been under investigation for almost 8 years. Cost over 1.2 billion pesos. What the fuck? Mga kapatid, hindi ho kasi biro yung ipinapakitang mga presyo. Yung sinasabi nating mga budget na malalaki. Hindi natin pwedeng sabihing mahirap ang Pilipinas kasi mahirap talaga. Pero kung makikita mo ang budget ng mga bilyones at trilyones, sobrang laki kasi. Hindi ho kasi biro. The opinion, ayan na. Hey, what's up? What's up? Hey. The collapse of the Cabagan Santa Maria Bridge was not an accident. Ayan na. Nakita na ni Madam. Mukhang lalahatin dito lahat ng mga madaling masira na baka hindi nilalagyan ng mga matitibay. DPWH, mukhang hindi lang flood control kayo malalagot. Okay, tuloy. Was authorized by everyone who failed to do their job. You think I'm done? No, sir. Assistant Secretary Ador Canlas, Undersecretary Eugenio Pipo, Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kailangan managot ang dapat managot. OMG. And with everything I know now, I can only start this episode with this. Ha! All of these Galing. people nananatili sa DPWH. Karamihan ng naka-involved dyan sa project na yan. Retired na. Wala na pala. Makes you think, no? Makes you think. Retired na? Right now, no one was preventively suspended. Karamihan ng naka-involved dyan sa project na yan. Retired na. Retired na. Enough. The Bureau of Design is involved. Yes, Your Honor. Bridge. Dito lang sa Phase 3. So sa Phase 1, hindi involved ang Hindi Bureau of involved, Design. hindi So, po. Phase 2, hindi rin. is this bridge more than 75? Yes, Your Honor. Oh, so bakit hindi involved ang Bureau of Design sa Phase 1? Hindi involved siya, Your Honor. You said kanina Phase 3 na. So sa Phase 1, hindi involved ang Hindi Bureau of involved, Design. hindi So, po. Phase 2, hindi rin. Bridge. Dito lang sa Phase 3. parang hindi kayo seryoso sa investigation na. Ha? Ang bilis magsisipagsinungaling sa mga hearing. Madami pa ang mangyayari and we are just scratching the surface. There was clear malfeasance by DPWH people in this project. Very clear. There was gross neglect. There was deliberate cover-up. And now we have a new secretary, Mr. Vince Dizon. I don't Si Ben Dizon. Ang pagkakaalam, di ako magagaling kasi mag-English. Ito si Madam, mukhang napakatalino nito eh. Ang pagkakaintindi ko doon sa Vince Dizon na yon,
Ang gusto lang niya parang magre-rebid ba 'yon o kaya parang walang kakasuhan eh, parang rebid lang eh. Wala etc. Parang reset, back to the ball game, parang ganun lang. Hindi ho dapat ganun, mga kapatid. Dapat meron pong managot dito. Hindi pwedeng reset ulit. Hindi rin ho pwede yung magre-resign tapos wala na, hindi mo na mananagot. Hindi pwede. Hindi pwedeng lalabas ka lang ng pinto tapos na, hindi ka nakasama. Kailangan managot lahat kayo. Okay, tuloy muna tayo dito sa bagong secretary. I don't know if you remember, but we worked together. And as a former colleague, let me tell you this. The Cabagan Santa Maria Bridge should have been terminated a long time ago. It is Oh. just right that in your want to clean this house, you wanted to start right by starting from there. Pero wag po ninyong tatapusin dyan. Kailangang Tama. maparusahan ang mga nagpabaya. Dahil kung nangyari yan sa Cabagan Santa Maria Bridge, nangyari yan sa ibang proyekto. Tama. Lahat na pinrotektahan sa project na ito. Maliban sa CJ Hero is one of the Huh? best active female news anchors in the Philippines. Ano yun? Nag-ads lang muna siya. Madam, iusog lang namin dito Okay, yan. Game. everyone, we are not a corporate-backed media just Teka. Tag natin dito. Ito, naka-uniform na. Ito na. Okay, diretso. make sure I nail the beginning. Diyan nagsisimula ang latag. A story only stands as strong as the way it starts. Now, if only infrastructure projects were laid out the same way, we would not even need this episode. Pero nandito na tayo. And with everything I know now, I can only start this episode with this. Dear DPWH, Ayan na. welcome to the show. Yes. What the fuck? Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan Highlights pa lang pala yung kanina. Nice one. at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Weak talaga. Naknantete. Mahiya lang. Pero, pwede na rin. Much has been said and discovered nitong mga nakaraang linggo tungkol sa maanumalyang mga flood control projects na yan. And we have every right para magalit. 1.9 trillion pesos since 2011. 1 trillion dito, more than half. Wait. Ano? Bakit ganon? Putik yan, ang laking pera nito, mga kapatid. Ginastos sa nakalipas na 3 taon lang 2023. Tapos gusto nyo sisihin, Duterte? Kinang ina ninyong lahat. Trilyon, mga kapatid. Kahit yung isang buong barangay, kahit 5 beses silang nasira tuloy yung ano ko. Nasisira sa ayun o. Saglit lang ha. Hello. Mic check. Putik, hindi ata kinaya ng ano ko, ng aking hindi kinaya ng sound card ko yung budget na narinig niya. Nasisira oh. Sabi ko lang 1.9 trillion. Putik, hindi kinaya ng sound ko. Eto siya, mga kapatid oh. Oh. Yan. Diyan nakalagay lahat yung flood control. Hindi, dyan na yung budget. Puta, narinig lang ng aking sound card na 1.9 trillion. Hindi niya na kinaya. King ina ninyong lahat, saan napunta yung pera? Naghihirap yung Pilipinas natin. Kahit man lang sana magpatrabaho, yung trabaho, di ba? Yung trabaho. Kahit man lang sana, ito, may mga tambay dito. Gawin nating magpagawa tayo ng mga program sa mga barangay, ganito, para magkaroon ng mga trabaho. O kahit 1 taon sa buong Caloocan,
Sabihin na natin may mga tambay doon sa loob ng 1 taon, program, patrabaho, mabubuhay sila. At marami pang ibang pwedeng gawin niya sa trillion-trillion na yan. Ilagay nyo na lang sana sa DOH na walang kurap. Doon sa walang kurap. Ang daming hindi makabayad dahil sa kahirapan. Hindi natin sinisisi yung kahirapan. Oo, talagang mahirap na tayo. Pero yung ganyang kalaking pera pwedeng mabago. Kahit malamtig 50,000 na makaasenso, kahit hindi na pera, bigyan nyo na lang ng magagandang trabaho. Kahit sa isang buwan, meron silang 15,000, no? Napakaliit na nun. Pero malaking halaga sa kanila yon. Grabe naman! 1.9 trillion pesos! Tapos sinayang lang yung mga project. Kahit sabihin na natin yung mga tulay na ginagawa nila na nasisira, may gastos pa rin doon. Bukod sa kinurat-kurak nila. Yung nasira, pag ni-rebuild mo yun, gastos na naman. Pera na naman ng taong bayan yan. Okay ng inang pera ng taong bayan yan. Lustay na! Shit! Hindi lang flood control. Yung sound card ko, hindi niya nakinaya. Hindi niya nakaya. Naputol-putol. O, tuloy muna natin. Para sa DPWH Flood Management Programmed Appropriations o yung official line item sa General Appropriations Act o GAA para pondohan Sabayan. ang mga proyekto, specifically para makontrol ang pagbaha o maiwasan ito. But we are all witnesses to how quick and how bad flooding happens tuwing panahon ng tag-ulan. Bumalik na ako, hindi na ako nakapasok sa trabaho. Kahit umikot ako sa may Gadsalian, wala pa rin hanggang liig. Ang second floor, lublob na. Hanggang liig na nila daw. Second floor, lublob, hanggang leeg. Dati hindi naman ganyan. Ay, kasalanan na naman ng Duterte yan eh. Duterte na naman may kasalanan. Nagpabaha sa Metro Manila, kailangan pa imbestigan doon sa Davao City. Okay nila ayol. Lahat ng mga kurakot, sunugin sana lahat kayo sa apoy. Taong tubig, simple manon sa evacuate ng mga tao. First time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na Palike ka, palike. flood control project. Tapos, makikita natin, nagfa-flex ng kung ano-ano ang mga kontraktor ng mga palpak na flood control projects nila. Binili ko yung, gusto ko kasi yung payong, kaya binili ko yung kutse. Okay nang ina nyo lahat, gago kayo. Ang daming naghihirap ng mga kababayan natin. Oo, hindi kasalanan ng gobyerno. Pero, kaban ng bayan yan, mamen. Ba't ganyan? Yari kayo ngayon. Yan. Hoy, Bongbong Marcos! Naman ilaw. Nawawala yung sound card ko, mga kapatid, hindi na kayanan. Bongbong Marcos, huwag kang turo ng turo. Sibakin mo na lahat yan, tanggalin mo na yung Kongreso. Tanggalin mo na lahat ng mga kurakot. Ganun lang yon. Tapos ang laban. Mga kapatid, nasisira-sira yung ano ko, nagulat ata dun sa trilyones. Yung sa sound card na pinakita. Para mapanood nyo po ng buo, mas maganda puntahan nyo si Madam. Nasa description yan. Puntahan nyo, kinina yung mga yan, yung mga kalaban. Wag, Mr. President. Total, sinimulan mo naman na. Tanggalin mo lahat ng kurakot. Tapos, mag-tandem ulit kayo ni BP Sara. Tapos ang laban.